Magpapatuloy raw mga kababayan ang mga rallies, protest, and yung mga pagtitipon ng mga Pilipino sa kakalsadahan at sa kung saan-saan pa sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Kamaynilaan ngayong taong 2026. Bakit ba mga ate at kuya? Well, magastos 'to, hindi madaling mag-rally. Lalo yung iba medyo gusto nila sosyal yung kanilang events, 'di ba? May mga damit, may magpapaimprenta ng mga t-shirts, may mga banners, ganyan. May stage, may program proper, gano'n. Pero kung tatanungin niyo mga ate at kuya, hindi mo naman kailangan ng gumastos ng malaki for rally, eh. Kasi ang magiging expenses mo lang naman diyan, pamasahe mo siyempre 'no, and sana ang mga Pilipino magtulungan pagdating sa ganyang bagay. Kasi kung lalo na kung hindi kayo taga Maynila, magastos pong talaga. Kaya lang itong mga kababayan natin sa Kamaynilaan, or sa Greater Metro Manila area, naka-focus na lang sa pagtatrabaho. Dahil na rin siguro sa taas ng cost of living sa Maynila. Kung ikukumpara kasi mga ate at kuya sa iba pang bansa sa Southeast, mahal po ang mamuhay and even mag-tour sa Pilipinas kesa sa kanila. Take for instance Thailand, so is Vietnam, Laos, Cambodia magulo lang no? Kasi medyo naglalabanan ng Thailand tsaka Cambodia, tapos parang may mga ano doon 'no, parang may mga human trafficking do'n dinadala or something. May mga hindi magandang nangyayari. Pero itong mga nasa southeast na bansa, lalo na yung Thailand at saka yung Vietnam, boom yung kanilang tourism. Okay, mura ang bilihin, mura ang cost of living, mura ang bahay or rental, even condo, ganon, hotel. Ganun din, mura, mura lahat. Maayos ang public transpo, kaya nagbo-boom ang kanilang tourism. Ang Pilipinas, hindi ganyan. So, lalong-lalo na yung mga nakatira sa Maynila, okay, mas malaki ang sweldo nila kumpara sa provincial rate. Mas malaki ang, 'di ba, ang kinikita sa Maynila kaysa sa mga nagtatrabaho sa kani-kanilang probinsya. Kaya ang karamihan sa mga Pilipino lumuluwas na lang ng Maynila kasi alam na nandun ang kapalaran. Pero kung tatanungin niyo itong mga pumupunta ng Maynila para maghanap ng trabaho, ito yung iba dito sa tingin ko yung mga hindi nga kayang mag-abroad at Manila na lang ang kayang puntahan, right? Maybe hindi nila afford ang passport or hindi nila kayang lumayo ng husto sa mga mahal sa buhay, 'di ba? Or maybe hindi sila qualified kaya hanggang Maynila na lang. Pero kung mararanasan mo ang magtrabaho sa Maynila or ng ating mga kakilala tapos sila ay taga-probinsya, eventually instead of settling and going back home or bumalik ng probinsya, mapipilitang ang mga yan mag-abroad. Okay, may mga makakasalamuhang katrabaho na magyayaya, "Hala, wag tayong makontento dito sa Maynila, i-abroad na lang natin, ganun din naman, laki ng gastos dito, ang traffic pa, try natin abroad." Or maybe may mga kakilala na-promote or maybe nag-resign, nag-abroad na lang, and then mas umokey ang buhay. Kasi again, kahit na mas malaki ang sweldo sa Maynila, mga kababayan, ang mahal din ng gastos. Okay? Hindi hindi lang alam 'yan ng ibang mga Pilipino na hindi nakakapag-abroad. Pero minsan ang bilihin abroad mas mura kaysa sa bilihin sa Pilipinas, lalo pa ngayon na inutil ang nakaupo, 'di ba? So magtutuloy-tuloy talaga itong mga rally hangga't hindi bumababa ang diktador or hangga't hindi niya itinatama ang kanyang pagkakamali at inaayos ang kanyang trabaho base sa kanyang pangako at base rin sa inaasahan ng taong bayan. Ibinoto ka nangako kang itutuloy mo na nasimulan ni PRRD, is the other way around. Baliktad ang ginawa mo. Worse, pinakulong mo pa si Tatay Digong. Kaya yung mga DDS, Duterte supporters, mga naka-appreciate kay PRRD, lalong-lalo na yung namumulat, na parang, iba ito hindi ganito yung kay Digong nun tapos pinakulong pa yung matanda, ay sasali at lalahok sa mga kilos protesta. May it be peace rally or worse, baka nga sumugod pa ang mga yan sa palasyo. Naghahantayan po kasi mga kababayan Ang gusto ng iba sasama para pag nauna ang militar or nauna ang 'di ba ang kapulisan, kasundaluhan.
And then yung sabi, itong mga uniform personnel, nag-aantay lang din na dumami ang taong bayan sa kakalsadahan. Paano ngang dadami? Eh itong mga taga Maynila, busy na sa pagtatrabaho. Inuuna na lang ang kumakalam na sikmura, inuuna ang todong pagkayod, kasi nga, 'di ba, mahal ang gastusin at hindi naman maybe sapat yung sweldo, pero hindi ka rin makapag-ipon. Kaya nakatutok ang mga taga Maynila sa karir, right? Sa paghahanap buhay. Hindi natin maaasahan ng taga Maynila na magtipon-tipon, although marami magpa-participate dahil malapit, pero hindi sila maglalakas loob na, at saka ang Maynila naman pugad rin ng mga walang hiyang politiko, di ba? Baluarte rin ng mga politikong yan ang Maynila. So, hindi nila papayagan na yung kanilang mga constituents ay mayayaya, halimbawa Quezon City, ang mga taga Quezon City, mayayaya mo kaya sa rally? Good luck. Kung ang kanilang mga officials ay pinklawan naman or pro-ngiwi, wala tayong maaasahan mga kababayan. What about Pasig? What about Makati? What about Pasay? What about Manila? Yeah, yung Manila mismo, yung hindi Metro Manila, kundi yung Maynila. Mayayaya kaya? Kung hindi mo bibigyan ng pamasahe, dagdag sa gastusin mga kababayan bukod sa pamasahe, kasi yung pamasahe kasi for neighboring provinces yan, tsaka yung mga gustong pumunta, no? Kahit pa nasa kabilang isla kayo or Kabisayan at Mindanao, yan talaga yung number one na challenge, pamasahe. Okay, logistics. Pero gagastusan mo rin ng pagkain. Kasi sa tingin ko, para maging successful ang isang rally, at dapat nga isang bagsakan yan kung talagang wala yatang balak magbago. Sa tingin niyo ba mga arit kuya, may balak magbago si Niwe? Ano ang pwedeng magpabago sa kanya? Eh ultimo nga pagpupulburon, hindi nga niya balak alisin sa sistema niya. Inutil lang ba siya o kasabwat siya or mastermind sila sa korupsyon? Syunga ba siya? Pakikinggan natin maya-maya ang video ni Rowena Guanzon kasi ang dating ginagawa tayong syunga di ba? Do you think we're stupid? Sabi ni Rowena Guanzon. Maybe yung iba no ng mga Pilipino na parang walang pake. Right na kumbaga life goes on, move on na lang. Paltan na lang sa 2028, maghanap buhay na lang tayo. Iyan yung naging katwiran sa amin ng iba mga kababayan nung bumaba kami noong 2024. Kahit naman palta natin yan, kahit pa Duterte ulit ang umupo, ganun din, tayo pa rin ang bubuhay sa sarili natin. The mentality of the naive. Kaya nga sabi nila mga kababayan, ignorance is a bliss. No? Yung kawalan mo ng kaalaman ay talagang parang magbibigay sa'yo ng matinding kaligayahan. Kasi nga, pagdagdag ng katalinuhan mo, 'di ba? Sa pagiging observant mo na bakit ganito ang pamumuhay, bakit ang hirap ng buhay, bakit 'di ba? Ba't parang kapag mulat ka sa katotohanan, malulungkot ka sa nangyayari sa Pilipinas. Kaya mga kababayan, kung tutuusin nga, hindi toxic itong pagbo-vlog ko yung ibang vlogs nga, mas toxic sila, 'di ba? Kasi kahit papaano, kwela naman ako, no? Naglalagay ako ng humor sa ating vlog. O hindi naman ako ganun ka-heavy mag-vlog. No? Hindi rin ako palamura, mga atat kuya, paminsan-minsan lang. Pag nagmumura nga ako, parang nakakaaliw pa yata. Naaliw ba kayo pag nagmumura ako? Okay. But yeah. Pero kung kaakibat ng pagkakaroon ng maraming kaalaman at kamulatan sa sitwasyon sa Pilipinas at sa mundo, malulungkot ka. Kasi marirealize nyo at huwag kayong magtataka kung bakit ganyan ang nararamdaman nyo minsan na parang hindi natin to deserve. Kailan, di ba, nakakadagdag ng kalungkutan natin yung hangarin natin na sana maging katulad ang Pilipinas ng Dubai, ng Japan. Pero parang suntok sa buwan. Alam nyo, sino dyan ang mga OFWs? Kaya nga kayo nasa abroad And for sure, tinatanong nyo, kailan kaya magiging ganitong Pilipinas, no? Although, namimiss ko ang Pilipinas, namimiss ko ang aking mga kaibigan, dating kakilala, kaklase, kamag-anak, pero hindi ko gugustuhin na mag-for good sa Pilipinas. Parang hindi naman kayang maging ganito ang Pilipinas. Despite na tinatalo ng lungkot mga kababayan ang mga nasa abroad, iba po ang kalungkutan, ako na magsasabi sa inyo niyan. Okay, hindi pa naman ako matagal sa abroad, pero Diyos ko po, ang homesickness mga ate. Kaya pala ang tatay ko ayaw mag-abroad. Pinupush kasi noon ni mama na mag-abroad si papa. Ayaw ni papa, malulungkot daw siya, no? Hindi daw niya kakayanin na malayo sa amin. So,
Ako kinakantsawan ko pa nun si Papa, mga kababayan, mahinang nila lang, ano ba yan, tatay ko parang hindi lalaki. Eh ano yun, brusko yun mga kababayan, siga yun sa lugar namin. Tapos nung pinapag-abroad ni Mama, ayaw mag-abroad. And ngayon ko na-realize, no, nung nawala ako sa Pilipinas na, ay, okay, ganito pala. So, biro mo yun, hindi pa nga nararanasan ni Papang mag-abroad. Pero yung thought, no, yung maisip lang niya na mapapalayo siya sa amin, ay magbibigay sa kanya ng grabing kalungkutan. How much more kung ginawa niya, right? Hindi naman lahat ng tao malakas ang loob. So, ngayon ko naintindihan, mga kababayan, nung umalis ako ng Pilipinas na, okay, iba nga pala. Lalo na siguro kung naranasan ni Papa. No? So, ngayon ko na parang naunawaan na, akala ko strong ako eh. Okay, strong naman talaga ang inyong prinsipesa, pero nung ako'y nag-abroad na, ay ating, kulang na lang ako'y umiyak sa daan at iba po ang lungkot. Kaya saludo sa mga OFWs, lalo na sa mga naka-follow sa atin. Dahil alam niyo naman yan, ano, nung nagsisimula or nung mga unang taon niyo na malayo sa Pilipinas, ay grabe yung kalungkutan na tiniis nyo hanggang sa nasanay na lang kayo, hanggang sa natanggap nyo na lang ang kapalaran na kailangan yung mag-abroad para makatulong sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. And papalit-palit na tayo ng mga leaders, pero parang kailan kaya, right? Kasi yung iba sa atin, gusto na rin namang mag-for good sa Pilipinas. Yung tipong at certain age, hindi ka na pwedeng magtrabaho, right? Hindi ka na qualified. So wala kang choice, uuwi ka rin ng bansa natin. Or maybe pupunta ka ng country na open sila for citizenship or what, right? So, kailan okay? So, Ngiwi, ano ang gagawin mo? Hindi lahat ng mga Pilipino, syunga. Ito nga sinasabi ni Rowena Guanzon, you think we're stupid? Magpapatuloy ang mga rally hanggat hindi ka nagbabago, hanggat wala kang pinananagot, hanggat hindi ka aamin na you are not fit to lead the Philippines. Hindi ka karapat-dapat dyan sa pwesto mong yan. Okay? Firstly, allegedly dinaya ang elections noong 2022. Hindi totoo ang 31 million votes mo. Inilapit lang di umano sa boto ni VP Sara ang 31 million mo. Dahil ang Vice President ay 32 million. Imagine niyo kung ang totoong numbers ni Ngiwi noong 2022, mga kababayan, ay 21 million lang at hindi 31 million. Ang layo nun kumpara kay VP Sara. 32 million tapos 21 million. Ibig sabihin, si VP Sara ang gusto ng marami at nadamay ka lang, nahila ka lang. Eh ngayon, ang sinasabi nga ng mga bulag ng mga supporters ni Ngiwi, sabi, si Marcos Jr. naman talaga nagpapanalo kay VP Sara eh. Paano? Labang si VP Sara, hoy. Sabi nila, kung hindi dahil kay Marcos Jr., hindi mananalo yung Sara na yan. Really? Bakit nalamangan? Ibig sabihin, gusto si VP Sara, gusto ang mga Duterte. Ano bang accomplishments ni Ngiwi para iboto siya ng mga Pilipino? Yung mga windmill niya sa Ilocos? May windmill din sa Kabisayaan, sa Panay Island, mga kababayan. Kapag nasa Boracay ka, makikita mo sa mainland ng Panay. May mga windmills dyan. Sa Cainta Rizal, meron, di ba? Sa lugar niyo, mga kababayan, may windmill. Hindi yan unique sa Ilocos Norte or sa lugar ni Nang Iwi. Hindi yan unique doon. O ang alam ko pa nga, public-private partnership, something yan. Hindi yan project ni Iwi. Pero naging trademark nila kasi meron nga silang ganyan, no? Na parang kasi sa ibang bansa lang yung alam yung windmill, mahangin kinangiwi. O di na harness yung 'di ba, yung tawag diyan, yung clean source of energy na hangin ng pa-windmill na yan. Mahilig silang mang-grab eh. Tignan niyo yung tulay ng Davao, 'di ba? Nagmarcha-marcha doon at nagpa-picture ng malala. Pinalalabas na project niyo yung tulay. I think ganyan din yung ginawa nila sa windmill ng Ilocos Norte, no? Dahil daw sa kanila kaya nagkaroon ng windmill doon. Sige na lang, oo na lang. Kasi nga ganyan din ang sinabi eh. Kaya sa panahon daw ni Ngiwi na nayari yung Bukana Bridge ng Davao City. So kinamkam na rin, gano'n. Hindi kaya gano'n ang ginawa mga kababayan sa Ilocos. Yung windmill na, hindi kaya sinamsam lang nila yan. Malay nyo, project yan ng ibang mga politicians bago si Ngiwi. Tapos sa kanyang administrasyon lang doon as governor or congressman, kung ano man ang posisyon niya, nayari yung windmill, right?
Oh, so 'wag mong tinatanga ang mga Pilipino, magrarally, bababa ang iba't ibang grupo. Alalahanin niyo mga kuya, ilan tayo? 120 million ang Pilipino, okay, sa taong 2025. And maybe in 2026 dadami. Yung mga nagsipag-rally, say in Luneta, 2 million pa lang yan. You think hindi uulit? Right? Nag-rally nga ulit ang iglesia eh. And then yung mga nag-rally sa EDSA Shrine o yung kung saan talaga ginanap yung people power, may nag-rally sa Liwasan, sa ano ba yun, yung isa, yung Raha Sulaiman dyan sa Roas Avenue, no? Malapit sa Manila Bay. And then yung mga nag-rally sa Camp Aguinaldo, okay, para i-pressure yung mga men in uniform. May nag-rally din sa harap ng or sa labas ng Kamara, right? Sa lower house, House of Representatives. Oh, wala pa nga yatang 5 million ang nagrarally sa mga may mga nagrally rin sa EDSA People Power Monument, no? Sa una-unahan papuntang in between Santolan, right? Ng EDSA Santolan, and Krami at saka ng EDSA Shrine. Oh, at marami pang pwedeng maging rally. May mga nagrarally rin sa Cebu, may nagrarally rin in Davao. So magkakaroon po talaga ng mga pagtitipon para manawagang bumaba ka ng iwi kung hindi mo kayang itama ang mga pagkakamali mo at ang kainutilan mo. Also, yung pagpapa-hair follicle test, ayaw mo talaga. Bakit? Patigasan na lang ito ng mukha, pamanhiran, manhid baga singiwi. Or guilty. Let's listen to Rowena Guanzon. O pati ako, mag-hair follicle test din ako. Tablahan mo na lang kami. Hair follicle test ka na. Para sabihin ng mga oposisyon, hindi naman pala siya adik. Bobo lang pala siya. What I don't understand is that there are still people who say, no, bait-bait yan si Bongbong eh. Talagang pinapalibutan lang siya ng mga ano dyan, ng mga tao niya na sila lang magnanakaw dyan. Oh, come on. As Dr. Winnie Monson said, I mean, I would like to ask Senator Lacson that. Do you really think, Senator Lacson, that si President Bongbong is so stupid? You know, do you believe that what his sister said, that he is a drug addict, so he does... Ulitin natin mga kababayan kasi hindi natin naipakita yung simula. o pati ako, mag-hair follicle test din ako. Tablahan mo na lang kami. Hair follicle test ka na. Para sabihin ng mga oposisyon, hindi naman pala siya adik. Bobo lang pala siya. What I don't understand is that there are still people who say, no, bait-bait yan si Bongbong eh. Talagang pinapalibutan lang siya ng mga ano dyan, ng mga tao niya na sila lang magnanakaw dyan. Oh, come on. As Dr. Winnie Monson said, Bago yung sinabi ni Winnie Monson, sino yung nagsasabi na mabait si Bongbong? Or at least ganun yung pinoproject. Mabait yan, yung mga nakapalibot lang yung walang hiya. Hindi ba si Amy? Di ba sabi niya, ang kapatid ko napapalibutan ng mga lulong. Ganun yung unang drama ni Amy noon, na parang gusto niya palabasin, kawawa yung kapatid niya, ang mga walang hiya yung nakapalibot at hindi yung kapatid niya. Gusto niyang isalba yung kapatid na, umuwi ka na ading at magpagaling. Magaling magdrama si Mangga. Artista yon. Let's continue. I mean, I would like to ask Senator Lacson that. Do you really think, Senator Lacson, that si President Bongbong is so stupid? You know, do you believe that what his sister said, that he is a drug addict, so he does not know what's going on? if he did not know, then he is not fit to hold office. If Si Lacson din pala mga kababayan, ang isa sa nagsabi na mabait si Ngiwi Jr. Mabait yan. Right? Todo tanggol yan si Lacson. May utang na loob ba siya? Kapapanalo lang ni Lacson, tama? May utang na loob ba siya kay Ngiwi Jr.? What can we expect from Lacson anyway? Anyway, let's continue. people can just, these cronies can just do this, manipulate our economy, cause our economic downfall because of their greed, ghost projects, and substandard infrastructure projects, if that's all the work of his people around him, and not Bongbong himself, then they must think they're pretty stupid, no? Hindi naman kami ganyan katanga, BBM. 3 taon ka na dyan, hindi mo pa rin alam. Tapos ngayon, you're playing catch up because rallies are ongoing. On November 30, the Catholic Church
will lead also a rally after the Iglesia ni Cristo on November 16 and 17, where Senator Amy Marcos disclosed that her dear brother, the president, is addicted to cocaine, and so is his wife and their children. So these rallies will continue. The left is rallying for BBM to resign and Sara to resign, and they want a transition council. And I asked one of them, I said, what's the transition council for? He said, oh, that's going to be the council that will create the rules and who's going to do what in a snap election. I said, how can you have a snap election and you think that it will be fair when the same COMELEC chairman Garcia appointed by the president will still be there? If both of them will resign, that's really going to be an extraordinary scenario, remember? Because in the previous resignations of ERAP, there was a vice president that took over. So, extraordinary daw. Like, kasi merong constitutional successor. Merong vice president. So, bakit pinagre-resign ang presidente at vice president? Guilty ba of corruption si VP Sara? Besides, wala bang ibang successor? Wala bang nasa line of succession? So, sino ang gustong paupuin ng mga makakaliwa kung tatanggalin si VP Sara kasama ni Ngiwi? Ang gusto ba nilang umupo ay si Tito Sen? Si Tito Soto, isa sa successor right? Kung hindi kaya ng Vice President, Senate President. Ngayon, kung hindi kaya ng Senate President, Speaker of the House. Gusto nyo ba na ang magiging Pangulo ng Pilipinas si Boji D? Sino yun? Itong ang pinopropose na budget ng 2026 mukhang nanakawin pa rin. So, hindi rin matino ang pumalit kay Tambaloslos. Ganun ba yun, mga ting? What's going on? So, may mga rallies, we have to understand na may mga rallies na iba rin talaga ang kanilang intensyon at motibo. Okay? Bago ko ito, baka makalimutan ko nga, sabi ko nga dapat isang bagsakan lang. Walang uwian hanggat hindi bumababa ang adiktador. Patigasan, patagalan. Sige, ayaw mong umalis, dadami kami ng dadami dito, aapaw kami dito. Ang iba susugod sa kamangyang, lahat ng pulis pupuntahin mo na dyan. I think yun yung mas maganda, no? Kasi yung magrarally, tapos pagdating alas 5, alas 6, nag-uuwian, iniraos lang. Kasi may mga rallies na bayad. Okay? Hindi ako magtataka kung ang mga rally ng mga kaliwa ay bayad, ginastosan. Yung ibang mga artista nga nagpupuntahan, iba kami talent fee pa yung mga artiste. Right? Punta, go, sali. Ang karamihan pa naman sa artista, kakampinks. And dati hindi naman nagrarally ang mga kaliwa, di ba? 3 taon ang naging, lagpas 3 taon na singiwi. Ngayon na lang lumalabas ang mga makakaliwa. So, ibig sabihin, may nagfa-fund na sa kanila. Although wala akong tiwala sa mga makakaliwa, ay ngiwi, may gumagastos na para bumaba ka. It's just a matter of sino ang magsasucceed na pababain ka na rally. Parang kanya-kanyang rally May rally ng Duterte supporters. May rally ng lahat ng kulay. Right? Mga tao na gusto na talagang matapos ito. May rally ng makakaliwa. May rally ng kakampink. Iba-iba, di ba? Iba-ibang ang venue May mga nakaitim sa luneta. May mga nasa EDSA Shrine na mga DDS or Duterte supporters. May mga kakampinks, even makakaliwa, nasa People Power Monument. May mga ayaw makisali, nasa liwasan. Parang ang nangyayari, ito ang mahirap mga kababayan, hindi united ang mga Pilipino, watak-watak. So parang ginawan din talaga ng paraan ng mga walang hiya sa gobyerno na magkawatak-watak tayo. Kasi hanggat hindi tayo united, kaya nilang tumagal sa pwesto. Hindi malakas ang pwersa ng ordinaryong tao, kahit na 120 million tayo, dahil nga kanya-kanya kay nagsisiraan. Wala tayong magagawa. Kahit nga sa Duterte camp, may mga tik-tik, may mga double agents, may mga team Alpotera. May mga hindi seryoso sa laban. 2024, nagrally kami sa EDSA. Ayaw nila sa EDSA. Ayaw nilang suportahan. It could have been the People Power 4, if not 3. Yun na yun dapat. Nagrally kami 2024 November hanggang December yun. January, nagrally rin ang Iglesia. 2025. January 13. Tandang-tanda ko kasi sumali kami dyan. Kung nag-succeed lang yung November 2024, sinuportahan ng lahat, no? Simbahan, di ba? Iba't ibang relihiyon, fraternity groups, political groups,
right? Kung ano-ano pa, no? Business sectors, ganyan. Lahat ng grupo, kung sumali lang, even yung mga politicians na nakinabang kay Tatay Digong, because ang rally naman namin noong 2024 is for VP Sara, nung ginigipit ang Vice President kasama yung si Attorney Zulaika Lopez. Kung sinamahan lang yun ng lahat ng grupo, even nung mga nakinabang kay PRRD, hindi aabot sa pagkakakidnap kay Tatay Digong nitong March 2025. So parang nawalan din ng saysay yung rally ng iglesia nung January 13. Right? Kasi nga, every rally, nag-uuwian. Dapat ano yan stand off, parang ganon. Walang uuwi. Wala kang balak magbago O di, anyway, siguro ipinauubaya natin sa nasa itaas. Pero bakit? Parang, if it's not meant to happen, it won't happen. Ay may kasabihan tayo mga kababayan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? Kaaawaan naman ni Lord ang mga Pilipino. Kumilos nga lang tayo. Gusto nating makalaya sa diktador, galaw-galaw. 'Di ba? Kaso mo I don't know. Maybe mahirap tayo, no? Ginawa lang talagang mahirap at hindi kayang lumaban ng mga Pilipino. Kumakalamang sikmura, uunahin mo ang maghanap buhay kaysa bumaba sa kalsada. Yun ba yun? But still, mga kababayan, mauubos ang pasensya ng mga Pilipino. Total, wala silang balak magbago Napilitan ngang umulit ng rally yung iglesia, di ba? Nag-rally ulit ng November. May rally nga nung September. September 21st, right? 21, 22, 23. National Day of Rally. Iba't iba yung rally. May luneta, may mga nambato, may mga naghampasan, kung ano pa man. May mga hinuli, di ba? And then umulit ng November, nag-rally ulit ang iglesia. For 3 days, supposedly. Nagsalita lang si Mangga, naging 2 days. So, despite na may mga rallies na nakaraan, walang balak magbago, nambubudol lang. Kasi nga nangako, 'di ba? Nangako na magpapakulong ng mga magnanakaw. Nagrally nga nung September, even ng November. Dahil nung nagbagyuhan, nung bumaha, nasaan ang mga flood control? Yung baha, hindi lang yung dahil sa palpak na flood control or ghost projects. Kasama doon ang anomalya sa illegal logging, illegal mining, kaingin system, at kung ano-ano pa. Ibig sabihin, hindi nagtatrabaho ang gobyerno. Hindi dumidisiplina ng mga gumagawa ng illegal. At wala pa rin napapakulong na politikong sangkot sa korupsyon. Yung ghost projects, yung flood control projects, at iba pang mga proyekto na wala talaga pala. Trillion corruption yun Pero ang pinarusahan yung Diskaya lang. Hindi naman politiko ang mga Diskaya. Kasama lang sila sa large scheme of corruption kasi sila yung kinontrata para gumawa ng mga projects na marupok. Ibig sabihin, binadgetan pero ang budget pinaghati-hatian. Kaya yung contractor hindi inayos ang trabaho. Ba't namin naayusin? Mas malaki pa yung cut nyo. Right? Kung ibinubulsa nyo, biro mo, bibigay kami ng limpak-limpak sa inyo. Right? 25%, 30%, maybe 75%. Hindi na, ba't namin gagawin? Mas malaki ang cut nyo. Wala pa nga yung pera sa amin, hinihingi nyo na agad yung commission nyo. Parang ganyan yan Namin gagawin yan, ba't namin mamadaliin? Na booking. So again, mga kababayan, hindi matatapos ang rally. Let's listen. And there's the military suggestion from people who think that a military junta will also solve the problem. And Justice Carvey already came out. We should follow the Constitution, and I agree with him. Do not tamper with the Constitution. Do not think that a military junta is our savior. We, the people, are sovereign. Look at Myanmar. When the military junta took over, they took over all the businesses and minerals and mining, and it's gonna get worse because they will rule by the gun. So, hindi rin pala advisable, mga kababayan, na may coup d'etat. Kasi madugo yan, no? Siguro kung wala na talagang solusyon. May point si Rowena Guanzon, military junta, no? Sila na yung magti-take over ng Pilipinas, ng buong gobyerno. Hindi rin katiwa-tiwala. Malay nyo, mga anomalya rin ng mga yan. Magpa-power trip pa, may hawak sila, may mga baril sila. May mga gamit sila para gumurugur. So yung thought na mag-antayan or paunahin ang militar, tama siya, no?
Taong bayan dapat ang kumilos, hindi ang militar. Tayo dapat ang mauna. Pero ang tanong nga mga kababayan, paano natin gagawin yan kung wala tayong sapat na resources? In other words, wala tayong pera. Alright? What's the solution? BBM, do you really think that in 3 years they'll get tired of protesting? We'll just keep on denying it? I don't think the people will get tired. I think there will be pocket rallies even without big rallies. We're not gonna get tired. And I think the social media on fire against BBM. We don't want, I wouldn't want to see our economy crash before BBM resigns. Kawawa naman tayo. Kawawa naman yung mahihirap kung hihintayin pa ni BBM yun. Makes a lot of sense sa mga kababayan. Ano ba to? May konsyensya ba siya na mapipilitan lang siyang bumaba? Kasi either syunga siya or isa siya sa nagpapahirap sa mga Pilipino. Hindi niya maamin sa sarili niya na hindi niya kayang mamuno, no? Hindi niya yan maamin. So, mag-resign kaya ito or masipa na lang ng taong bayan? Hindi niya kaya ang mamuno ng Pilipinas. And then, tatapusin pa hanggang 2028? What if hindi yan bumitiw in 2028? At kalikutin nila ang konstitusyon, lalo na't may mga nagpapapirma. Malay nyo yung balita ko, yung mga papirma-pirma ng mga double agents, ibinibenta na nila yung nalikom nilang perma, mga kababayan. Maraming tik-tik sa side ng Duterte camp, maraming traidor. Tapos wala ring balak bumaba ang powers that be. Ano ang dapat nating gawin? Kahit ba maliitan ang rally, sasama tayo? Pipilitin nating lumaban? Kahit konti lang ang kaya nating magawa? Or may ambag? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.